Alam mo guys, ito, ikikwento ko sa inyo, 2023. Many times akong nag-walk. Pero alam mo, kung talagang gusto nila akong tulungan, kung talagang gusto nilang tulungan ng tao dahil may sakit, nag-walk ako ng malayo. From here to Trostrook. Ang pinaka-worst na walk ko ay iniisip mo na pinatay lahat ng pamilya mo. Tapos, maraming sasakyan na dumadaan. Alam mo yung bigla kang boom, ganun yung sasakyan. Yung pinakamalakas na sasakyan guys, na ganun, boom, ganun. Tapos, nadaan ka sa gilid ng ng kalsada. Para akong liliparin guys, kulang na lang maipit ako. Pero thanks God. Thanks God. Naging, alam mo yun, yung parang nilipad-lipad lang ako ng hangin sa sobrang lakas ng biyahe ng sasakyan, paharurot ng sasakyan, yes. Tapos alam mo ba kung ilang oras ako naglakad? Maraming oras guys, pagod na pagod ako. Tapos alam mo kung naabutan pa ako ng ulan, as in basang-basa ako ng ulan. Nakaboots pa ako noon, as in hindi ko alam kung paano ako nakalakad ng malayo. Tapos alam mo ba yung mga tao na dinadaan-daanan ka lang? Alam nila na ikaw naglalakad. Alam nila, kilala nila ako kung paano nila ako sira-siraan dito. God, many years. Saan man ako pumunta sa sulok ng countering ato, kilala nila ako bilang ako. Pero alam mo kung alin yung pinakamasaklap guys? Naglakad ako ng yung alam mo, nginig na nginig ako sa lamig. As in, ang lamig eh. Alam mo dito, ang weather dito, grabe. Tapos nabasa pa ako ng ulan. Wala akong raincoat, guys. Wala akong raincoat. Pero may mga dumadaang sasakyan. Alam mo, tama lang na daanan kanila. As in, parang, alam mo yung, sa Pilipinas, may kwento ko ha, sa Pilipinas, guys, kapag may foreigner na nahingi ng tulong, tinutulungan. Pero ako, guys, dinaan-daanan lang ako. Dinaan-daanan lang ako. Alam mo, swerte. Hinanap ako ni Mons. Nung gabi na yun. Wala akong dalang cellphone. Kasi wala daw akong dadalhin. Bawal daw ang cellphone sa Muslim country. Dahil doon nga pinatay ang ang pamilya ko. Tapos alam mo guys, alam mo kung bawal daw ang cellphone doon dahil Muslim country. Doon kasi pinatay ang pamilya ko daw. Yun ang kwento. Doon pinatay ang pamilya ko. Tapos alam mo yung pinaka na grabe pala kapag inatake ka ng ganun. Na alam mong sinasadya. Sinasadya. Hindi lang to nangyari dahil may sakit ako. Sinasadya na magkaroon ako ng sakit, guys. Ayun yung totoo. Kasi, kung gugustuhin ka talaga nila na tulungan, guys, alam mo sa maraming taon na binibigyan kanila ng gamot, gagaling ka. My God, gagaling ka. As in, gagaling ka. Pero yung 2023, na sobrang gulong-gulo, makin mo dito ha, ang patakaran nila kapag sa city, maraming tao, ang pwede lang takbo ng sasakyan ay 30 to 40 km per hour. Hindi ka pwedeng mag-drive ng pinakamalakas. Alam mo yan, pag nagpaharurot sila ng sasakyan dito para lang anuhin ka, para lang magkaroon ka ng sakit sa nervyos. Paharurot yan guys, paharurot. Wala kang madaanan mismo. Dahil gano'n na sasakyan. Tapos, maswerte lang ako nung gabi na yun, pero nagstay ako. Ang sakit ang balakang ko, kakalakad. As in, ang sakit-sakit niyan. Na basang-basa ako ng ulan, yung nginig na nginig ako. Tapos, nung gabi na yon, siguro mga alauna, hinanap ako ni Mons, sinundo niya ako. Dala ang sasakyan. Alam mo ba, nung time na yun na grabe, wala ako sa sarili ko guys.
Wala ako sa sarili ko dahil ang panakot, patay ang pamilya ko. Diba, imaginein mo? Iniwanan ko yung cellphone ko. Iniwanan ko yung cellphone ko. Wala akong cellphone. Hindi ako pwede makatawag. Wala. Mas maswerte lang ako dahil sinundo at hinanap ako ni Monsong time na yun. Kung wala, overnight na naman ako guys sa labas na ang lamig-lamig. Alam mo, grabe no, naranasan ko dito sa country nito. Wala talaga silang pakialam sa akin guys. Kaya kahit na mamatay ako dito, promise. Mamatay ako dito? Ay, ang ganda ng Dea, Mia, 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 Mama Mia. Nakakatawa. Ayun. Nakakatawa yan guys para sa kanila. Tawang-tawa na sila dyan. At sa sobrang tawa nila, promise, palalampasin ka lang yan at tataway na malakas. Tapos kapag alam mo na after how many days, okay na naman si Ryan, no? Naka-recover na naman ako. Alam mo kung ano na naman gagawin yan? Nag-i-enjoy na naman si Rohelia. Gulo na naman yan, guys. Promise. Gulo na naman. Alam mo kung ano na naman yan? Pambubuisit na naman gagawin nila sa'yo. Hanggang sa alam mo, madismayado ka na sa pamumuhay mo. Alam mo, sa totoo lang, dismaya ako kung bakit ako nandito. Eh. Pero dahil nga sa anak ko, guys, wala din akong choice. Pero this time, guys, hindi na ako tatahimik. Kasi alam mo kung bakit ako nabully sa Pilipinas? Hindi ako nagkikwento ng katotohanan. Hinahayaan ko lang silang manahimik ako. Hinahayaan ko silang magsalita tungkol sa akin. Yun. Kasi alam mo, ang iniisip ko, Pilipina ako. Ang Pilipina is always moving away to trouble. We don't want to make trouble. Except that you always following me and making a trouble. Yun. Diba? Napaka iba na yun, ibang klase na yun. Wala guys, sinusundan nila ako na sinusundan guys. Magpapanggap sila na kunwari concern sila, nabigyan ka ng medication. Pero ang totoo, in how many years? From 2010? Diba? Pagkatapos ko ipanganak si Abby. From 2010 hanggang 2023. Akong binibigyan ng medication. Tapos 2023, ayun, binaliw na ako guys. Baliw na ako. Umuwi ako sa Pilipinas nang wala ako sa sarili ko. As in, baliw. Saan ka pa dun? Matutuwa ka ba dun? Sasabihin mo ba, hay, salamat! Salamat sa taon na nagstay ako dito. Salamat dahil tinrato nyo akong maayos. Alam mo, sa totoo lang, pinagsisisihan ko kung bakit sinayang ko ang panahon ko na tumungtong dito. At ang pagbalik ko guys, hinayang pa rin ako dahil hindi ko kayang bitbitin ang anak ko sa Pilipinas. Diba napakasaklap ng kapalaran ko? Napakasaklap ng kapalaran ko, pinipilit kong ayusin ang buhay ko. Pinipilit din akong ingudngod sa hindi magandang sitwasyon. Ngayon guys, sino ba ang mabait na tao ang magkakaroon ng mahaba pang pasensya at magkaroon ng kabutihang puso? Dahil ang mga Pilipino, we are lovely person. We are happy person. We are helpful person. Pero hindi ko akalain guys na sa pananakot na maririnig ko, maranasan ko maging baliw. Naranasan ko maging baliw dito guys. Ginawa talaga akong baliw. Imagine niyo yung habang panahon, di ba? Alam mo na sila ang mata ko eh. Dahil sa sobrang takot ko dito sa ilaw, maliwanag. Tapos alam mo yung salamin ko? Ang ganda-ganda ng sukat ng salamin ko guys. Ang ganda. Promise, ang ganda ng sukat ng salamin. Nagbayad ako ng 4,600 crowns. Magkano na yun guys sa peso? Times 7.6 or 7.7. Alam nyo guys,
ang salamin. Habang tumagal ako ng tumagal na hindi ko na malayan nung hindi ko na napansin yung salamin ko. Yung salamin ko, guys, mas mabuti pa yung yung reading glass. Alam nyo kung bakit? Putang ina. Masasabi kong putang ina. Duling na duling ako sa salamin. Wala akong makita, guys. Wala akong makita. Pero ang plano pala talaga ay gawin akong bulag. Gawin ako sira ulo, bulag pa. Bingi pa. Diba? Diba guys, napakasaklap? Kaya alam mo ba kung bakit ako naiinis ngayon? Naiinis ako guys kasi tinanggalan ako ng karapatan sa anak ko. Once a month kung makikita, kailangan pa nila akong bantayan. Binabantayan nila ako guys ng 1 oras. Kausap ko ang anak ko, wala kaming privacy. Alam mo yon? Tapos bawat sasabihin mo guys, pinag-uusapan din nila. 'Di ba? Parang guys, alam mo yung parang wala kang karapatang magsalita. Pag nagreklamo ka, alam mo kung anong sasabihin nila, galit ka. Pag hindi ka nagreklamo, pag masaya ka, gagawan ka rin ng kwento. Pag alam nilang nag-i-enjoy ka, kasama mo yung kaibigan mo, next day, promise, mayroon na naman silang gimmick kung paano kasiraan. Ganun ang senaryo ng buhay ko, guys. Guys, paikot-ikot. Paikot-ikot lang. Gusto mo maging masaya? Promise. Next day, mayroon na naman silang gimmick. Gimmick kung paano ka buwisitin. Gimmick kung paano ka inisin. Gimmick kung paano ka pagtawanan in public. Gimmick kung paano ka gawing baliw paulit-ulit. Guys, sinong Pilipino guys sa tingin nyo ang mauubusan ng pasensya at ipapakitang kabaitan ng being Pilipino guys? Saan mo masusukat ang pasensya mo? Kasi ako guys, sa haba ng pasensya ko guys, mula 2009 pa lang. 2009 pa lang guys. Hanggang 2024. Wala pang ending guys. Wala pang ending. Buti pa yung loto guys, makukuha mo yung result, may ending. Pero yung buhay ko guys, kung paano sirain, umiikot-ikot sa paninira, paulit-ulit guys. Paulit-ulit. Alam mo sa totoo lang, ginawa ko tong vlogs na to, yung YouTube channels ko. Hindi para manginis na sana eh. Ang gagawin ko ay to make vlog for my daughter and for myself like only. Pero dahil ang senaryo ng buhay ko dito sa ewan ko, masasabi mong punyetang buhay, kung saan ako nakatungtong ngayon guys, alam nyo, ang sinakyan kong eroplano ay Qatar Airways, papunta ng Denmark. Pero alam mo kung ano ang nakakainis guys? Yung pinipilit kang sirain at tanggalan ka ng pasensya. Diba? Masaklap, no? Isang Pilipinang matino, galing sa pamilyang matino, pinipilit babuyin ang pagkatao ng paulit-ulit dahil hindi ako nagreklamo sa pulis nung ako'y umuwi dahil busy ako sa aking medication. Busy ako guys sa aking medication. At bit-bit ko ang doctor certificate. Katunayan guys na hindi ako baliw. Diba? Binaliw nila ako guys. Pero in 7 months, gumaling ako. In 7 months. Kaya thankful ako at gumaling ako in 7 months. Pero dito, hindi ako guys pinapagaling. Ayaw nila guys na gumaling ako. Kaya alam mo ba kung bakit ako napilitan magsalita na ngayon? Kasi guys, durog na ang puso ko. Bilang Pilipino, durog na ako. Bilang nanay, durog na ako. Wala na akong tinirang kahihiyan dahil winarak na lahat ang pagkatao ko. Tapos bawal ako guys magkwento ng hinanakit ko sa buhay. Dahil pag nagkwento ako guys, alam mo kung anong magiging
Galit na naman si Rogelia. Sa tingin mo guys, sino ang hindi magagalit? After all what you experience, what do you expected from me? Grabe ang naranasan ko kasi. Grabe. Alam mo, sa totoo lang, bumalik ako ng Denmark para sa anak ko eh. Bumalik ako ng punong-puno ng saya dahil naranasan ko magstay sa pamilya ko ng 7 months ng happy lang ang buhay ko. Kain, tulog, happy, punta ng diskuhan. Alam mo yung diskuhan sa amin, hindi yung kaputahan. Diskong matino, disente. Decent kind of disco. With a lot of friends. Yes, I'm like that. Pero alam mo yung pinakamasakit? Pinipilit ako maging mangmang ng paulit-ulit. How can I be like a stupid person that I know 4 languages? Bisaya, Tagalog, English, Danish. But you know what? Suddenly, I'm sad because no one listening my part except all Filipinos that didn't know about my life. Kasi akala nila siguro pwede nila, okay lang mangkitil ng tao, buhay ng tao, no? Akala nila ganun lang. Alam nyo, sa totoo lang, I'm not chicken that if you want to kill and butcher and eat, you can do it. I'm a human being that I feel really bad already. Feel bad because you always making my heart broke. I'm down already in how many years? You're not happy for that? Hindi kasi kayo happy. Hindi kayo happy, kaya nyo dinidestroy ang buhay ko. Alam mo, magiging happy lang ako eh. If you give us freedom together with my daughter. Freedom that I can move to my own country to continue my future in career. Guys, alam mo guys, kung anong mangyari sa akin guys, tatandaan nyo. Hanapin nyo ang pamilya ko. Maghahagilap ako ng pamilya ko. Hindi ako pwedeng magpakamatay guys. Hindi ako nag-iisip na magpakamatay. It's out of my mind. Pero kung anong mangyari sa akin guys, please, tulungan nyo ako kung paano tulungan. Dahil gusto ko makuha ang hustisya na hinihingi ko. Dahil dito, walang hustisya. Alam mo kung anong hustisya dito guys? Bunganga sa bunganga. Siraan sa siraan. Kasinungalingan sa kasinungalingan. At ayan ang justice na naranasan ko. Yun lang guys. Salamat. Pasensya na, pero sa totoo lang, serious na usapan to, hindi nakakatuwa. Pero sa totoo lang, nakikita niyo yung mga vlog ko, umiyak ako 2023 din. Pero kanina, alam mo, they always attacking me. Pero napaka-patient kong klaseng tao. Napaka-patient kong pagpasensyahan paulit-ulit. Diba? Pero hanggang kailan ang pasensya? 1 hours na nga lang eh. Binabantayan pa nila ako. Na akala mo isa akong kriminal sa sarili kong anak. Alam mo yung anak ko? Pag nakikita ko yung mata, she look very, very sad. As a mom, I feel it. I can feel it. Pero alam mo yung ito sa puso ko. Sa puso ko guys, sa totoo lang, ang sakit-sakit. Nag-iisa kong anak. Iniingatan ko na huwag magasgasan. Iningatan ko na huwag makagat ng mosquito. Iningatan ko na huwag ilagay sa labas.
na alam mo yan, naka-clap bone yung stroller. Kasi ayaw ko nang kagatin siya ng pusa, kagatin siya ng mga wild animals or insect. Pero guys, grabe, grabe. Yung anak ko, pilit din. Alam mo yung anak ko, sa totoo lang nararamdaman ko yun. She looks sad. Pero kumukuha ako ng lakas ng loob sa anak ko. Guys, please share para alam ng lahat ang buong katotohanan na galing sa akin. Ayun guys, buong katotohanan. Walang kasinungalingan kahit ipalitis pa ako. Yun lang guys, bye.